Students, welcome back to my video. Ah, sa Welcome back to my video. Sa lesson po nito o sa video po nito ay atin naman pong pag-aaralan ang tinatawag natin na rectangular coordinate system. This is part of our second quarter lesson. Now, pag sinabing coordinate system or the rectangular coordinate system, based on the definition sa atin pong sa atin pong video, this is called the Cartesian coordinate plane, named after French mathematician René Descartes. So, itong tinatawag na rectangular coordinate system, ito ay inimbento ng isang French mathematician na ang pangalan ay René Descartes. Ito ay karaniwang ginagamit para sa mga paghanap ng exact position ng isang lugar, at ito rin ay nakakatulong sa iba't ibang mga paraan para mas mapabilis ang search ng isang tao o ng isang lugar o ng isang bagay dahil napipinpoint agad ang kanyang position. Ngayon, paano natin yon magagawa or paano nakakatulong ito sa pagpipinpoint ng position ng isang lugar o ng isang tao? Yun yung ating pag-aaralan ngayon. Okay? So kapag sinabing rectangular coordinate system, ang makikita natin dito sa ating illustration ay yung kanyang apat na quadrants. Ito yon. Quadrant 1, Quadrant 2, Quadrant 3, and Quadrant 4. Okay? So, yan yung mga tinatawag natin na quadrants. So, quadrants are the four congruent regions bounded by the two intersecting number lines. So, kung mapapansin natin dito sa ating coordinate system, meron tayong dalawang number lines, yung patayo at yung pahiga. Yung patayo at yung pahiga. Yung patayo, ang tawag sa kanya ay y-axis. Ito yon, y-axis. At ang pahiga naman ay tinatawag na x-axis. So, y-axis is the vertical number line, while the x-axis is the horizontal number line. Now, the numbers found in the x-axis, these are they have their own name. Okay, the numbers found in the x-axis, they are called the abscissa, and the numbers found on the y-axis is called the coordinate. Okay, numbers found in the x-axis is abscissa, while the numbers found in the y-axis is called the ordinate. Okay, now when we put together those two numbers, the numbers in the x-axis and the number in the y-axis, they are called ordered pairs. Okay, when we put the numbers from the x-axis and the y-axis, they are called the ordered pair. So, ordered pair is the set of two numbers which are called coordinates that is used to represent any point on the coordinate plane. Okay. So, sana ay nagiging malinaw yung ating discussion about the parts of the rectangular coordinate system or the Cartesian coordinate plane. At isa pa pala sa mga part nito ay yung tinatawag natin na point of origin. A point of origin or yung tinatawag na origin. This is the point of intersection between two number lines which are called axes and has the coordinate 0, 0. So, ito yon. Yan. Yan yung tinatawag natin na origin. Siya yung intersection nung y-axis at nung x-axis. At ang kanyang position
ay 0, 0. Meaning, siya ay masusumpungan sa coordinate na 0, 0. Okay. Now, we are going to discuss how can one, paano ngayon tayo magsusulat ng ating mga ordered pairs. Okay, paano tayo magsusulat ng ating mga ordered pairs? So, simple lang naman siya, grade 8. Okay, for example, dito sa ating mga coordinates sa baba, yan. Itong mga coordinate natin sa baba. Si 6, negative 6, 4. Si 7, 6. Si negative 8, negative 2. 4, negative 7 at 5, 0. Para yan ay ating maisulat, ay atin lang susundan kung yung number na nakikita sa kanila. Okay, for example, we have here negative 6. Okay, negative 6, 0. For example, we have here negative 6 and 4. So, let us find where is negative 6. Negative 6 is here. Okay. So, negative 6 is here. And positive 4 is here. So, negative 6 is here, positive 4 is here. Now, atin ngayon silang pagko-connect. Now, nung atin silang pinag-connect, sila ay nag-intersect. Sila ay nag-intersect dito. Okay? So, meaning, itong position na ito ngayon, ito ay yung position ng negative 6, 4. Yan. Yan ngayon yung position ng negative 6, 4. Okay? So, let's erase a bit. So, ngayon, yan si negative 6 at 4. So, ito yon. So, si positive 7 at si positive 6. Let us see. Nasaan si positive 7? Ito, si positive 7. Ito naman si positive 6. Atin silang ating i-trace kung saan sila mag-intersect. Yan. Okay, so, ito ngayon itong position na ito ay ang positive 7, positive 6. Okay? Positive 7, positive 6. Now, hanapin naman natin si negative 8, negative 2. So, si negative 8 nandito. Negative 2 nandito. Okay? So, hanapin natin. Negative 2. Trace natin siya kay negative 8. Yan. Okay. So, ang ating position, ito. Yan. Yan si negative 8. Negative 8. Tapos si negative 2. Okay. Next ay si positive 4 at si negative 7. Positive 4. Yan. At si negative 7. Yan. Ito. Yan. So, ito ngayon yung ating negative to si 4 at negative 7. Si 5 at si 0. 5, 0. Okay, si 5. 5, 0.
Yan. So, ito siya. Yan. 5, 0. To C, 5, 0. Okay. So, ngayon, ito yung ating mga point. Let us now discuss ano ba yung mga ipinapakita nito. So, ito yung mga rules ng kanilang pagsusulat. Number 1, so when a point is in quadrant 1, x is greater than 0 and y is greater than 0. So kapag daw ang isang point ay makikita sa quadrant 1, so nasan ba si quadrant 1? Dito sa ating example kanina, si quadrant 1 ay nandito sa taas, dito sa taas, sa may right side. So dito makikita natin sa ating example dito na ditong si 7, 6 si 7, 6 ay nandoon sa quadrant 1. Ano daw yung makikita sa quadrant 1? X is greater than 0 and 6 is greater than 0. So si 7, 6, si X ay mas mataas kay 0, si Y ay mas mataas kay 0. Kaya siya matatagpuan sa quadrant 1. Kapag naman daw nasa quadrant 2, when a point is in quadrant 2, x is less than 0 and y is greater than 0. Ang example natin diyan ay si point o dito itong si negative 6, 4. Yung coordinate na negative 6, 4. Si x ay mas mababa kay 0 at si y ay mas mataas kay 0. Kaya siya ngayon ay nasa quadrant 2. Si quadrant 3 naman ay yung kanyang x or the value of x is less than 0 and y is less than 0. So ibig sabihin parehas na negative ang ating coordinate. So ang example niyan ay si negative 8 at si negative 2. So kapag daw ang x ay mas mababa kay 0 at si y ay mas mababa kay 0, ang kanyang kinalalagyan ay quadrant 3. Kapag siya naman ay nasa quadrant 4, katulad nitong ating point na 4, negative 7, ang kanya namang kinalalagyan ay quadrant 4. Ngayon, ano ang quadrant 4? Ano ang characteristics ng mga coordinate ng quadrant 4? Yung kanyang x ay mas mataas kay 0, pero yung kanyang y ay mas mababa kay 0. So, si 4 mas mataas kay 0, si negative 7 mas mababa kay 0, kaya siya nasa quadrant 4. Now, here, so when a point lies along x-axis, kapag daw ang point ay makikita lang doon sa x-axis natin, doon sa nakapahigang line natin. Okay, dito, doon sa nakapahigang line natin. Ang ibig sabihin, yung kanyang may value o yung kanyang coordinate ay meron lamang value ang x-axis o yung tinatawag nating abscissa. So dito sa example natin dito kay letter E, ang ating may value lang ay si 5, which is the abscissa, at yung kanyang y which is also known as the ordinate ay 0. So kapag ganyan ang kanyang coordinate, ibig sabihin siya ay matatagpuan lang along the x-axis. Ganon din sa y-axis. Kapag ang kanyang value ay kapag ang kanyang kapag ang kanyang abscissa ay 0 at ang kanyang y o yung ordinate niya lang ang may value, ang kanyang point ay makikita lang along the y-axis. Okay? So a point is above x-axis if its ordinate is greater than 0. Tulad nitong si negative 6, 4,
at ni 7,6, yung kanyang ordinate o yung kanyang point sa y-axis ay mas mataas kay 0. Kaya siya matatagpuan above the x-axis. At point naman ay mas mababa kay x-axis kapag ang kanyang ordinate ay mas mababa kay 0. So kapag ang kanyang ordinate ay mas mababa kay 0, katulad nitong si negative 2 at si negative 7, makikita mo siya below, sa ibaba ng x-axis natin. Okay? A point is at the right of y-axis if its abscissa is greater than 0. So, ang point naman daw ay makikita sa right side ng ating y-axis kapag ang kanyang abscissa o yung kanyang value ng x sa kanyang ordered pair ay mas mataas sa 0. For example, itong ating 5 at si 7, mas mataas siya kay 0, kaya itong point na ito, itong 5,0 at 7,6 nasa right side ng y-axis. Ganun din kapag ang isang point mas mababa sa 0 ang kanyang x-axis o ang kanyang abscissa, ay nasa left side naman siya ng ating y-axis. So kapag ang kanyang abscissa o yung point sa x-axis niya ay mas mababa sa 0, ibig sabihin siya ay matatagpuan sa left side ng ating y-axis. Okay? So yan po ang mga rules ng atin pong pagsulat ng point sa tinatawag nating Cartesian or sa ating coordinate plane. Okay. Now, for your activity, ang gagawin po natin, sasagutan po natin, magbibigay po ako ng sasagutan ninyo. Okay? So, dito tayo. Bibigay ako ng sasagutan ninyo. So, you will write what quadrant can you find the following ordered pair. So, for example, number 1, we have 3, 5. Saan mo siya makikitang quadrant? Number 2, 4, negative 5. Isang quadrant siya makikita. 3, 7, 5. Saan siyang quadrant makikita? Tapos, si number 4 ay negative 5, negative 5. Saan siyang quadrant makikita? And number 6, si negative 2 at si 4. Saan siyang quadrant makikita? Okay, you will write it. You will choose if it's found in quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, or quadrant 4. So tomorrow ay checkan po natin kung tama po yung inyong mga sagot. Okay? So see you tomorrow, grade 8, and good luck!